At ayan mga ka-crypto, bago po natin umpisan ang ating balita dito, ay i-check po muna natin ang daily chart time frame ni XLM dito or Stellar. At ayan, kitang-kita po natin na siya ay bumuo ng dalawang magkasunod na malalaking bullish candlestick at nakaranas po siya ng matinding pag-angat sa presyo. At kitang-kita po natin dito na ang kanyang kasalukuyang presyo ay nasa 0.1985. Kaya nakakaranas po ng matinding pag-angat itong si XLM ngayon as compared sa ibang mga cryptocurrencies natin. Kay Bitcoin, ayan, kitang-kita po natin na si Bitcoin ay patuloy pong nakakaranas ng pagbaba. Nito mga nakalipas na araw ay bumubuo pa rin siya ng patuloy na bearish candlestick. At dito naman kay XRP, ganun din siya. Si XRP, nabasag na po ang kanyang major support dito sa 1.3211. At kahapon kitang-kita po natin yung kanyang candlestick na nabubuo. Kahapon, nahirap po siyang makabalik sa ibabaw ng major support natin na ito. Kaya itong si XLM ang tanging kakaiba ang kanyang galaw sapagkat siya ay umaangat. Meron nga akong nabasang komento kanina na tanging si XLM lamang daw yung kulay green or nagpapakita ng kita sa kanyang portfolio. At marami na rin pong nagre-request na i-content natin itong si XLM at hayaan muna natin itong si XRP kasi nag-underperform siya. Kaya ngayon, kung titingnan nga natin itong si XLM ay talagang ginulat po talaga tayo. Ayan. Yung balita natin mamaya is may kaugnayan po dito kay XLM. Kitang-kita po natin kasi dito ang nangyari dito. Ayan, meron po tayong isang descending triangle pattern dito na nabuo. Ayan po, binubuo ng kulay green na linya na pababa at saka kulay red na linya na pababa. Kaya highlight po natin yan para mas makita po natin yung triangle na ito. Ayan, kunin po natin dito sa pinaka itaas nito. Ayan, dito po nag-umpisa at bumagsak siya hanggang dito at ayan po. Naglaro, nag-consolidate sa loob nito ng matagal na panahon. Ayan. At ngayon nagkaroon na siya ng breakout dito sa itaas kaya umakyat po siya. At ang isa pang bagay dyan is nabasag po yung dating major resistance dito. Dating major resistance po itong 0.1660. Nabasag yan. Kaya umangat po siya. Ngayon is medyo nauntog po siya dito sa 0.2170 na isang minor resistance. Napaatras po siya. Pero sa tingin ko is mataas po ang posibilidad na magpatuloy siya sa kanyang pag-angat. Check po natin yung ating cost indicator. Ayan, kitang-kita natin na nag-uumpisa pa lamang po siyang bumuo ng kulay green na pangangatawan. Ibig sabihin is kalalabas lang po yung puwersa ng mga bulls. Ayan, nag-uumpisa pa lamang silang mag-take over. Ibig sabihin is meron pa silang maipapakitang lakas. Dito na rin sa ating QQE mode indicator, nagpapakita po na talagang may matinding pwersa ang mga bulls o yung mga buyers. Kaya base po sa aking analysis is mataas yung posibilidad na magpapatuloy itong si XLM sa kanyang pag-angat sa presyo sa mga paparating na araw. At sa tingin ko ay hindi po siya titigil dito sa ating minor resistance dito, kundi patatamaan po niya yung ating sunod na major resistance dito sa 0.2372. Yan, sa tingin ko dito po siya makaranas ng struggle. Pero kung sakaling mabasag po niya ito, yan, tuloy po siya sa kanyang pag-angat patungo dito sa sunod na major resistance. Pero kung pag hindi, kung nauntog po siya dito, dito muna siya mag-consolidate or dito muna siya magkakaroon ng matinding retracement. Yan, pwedeng bumalik ulit dito sa 0.1660 kapag naabot niya ito. Yan, yan po ang pinaka worst case scenario kung di niya kinayang basagin ito. Pero base sa aking analysis, yan is baka mag-consolidate muna siya sa ilalim dito at susubukan niya talaga. Ibibigay niya lahat ng kanyang todo or ibibigay lahat ng mga buyers or bullish yung kanilang todong pwersa para basagin ito. Kung hindi, magko-consolidate siya or babalikan niya yung major support natin dito.
sa 0.1660 para kumuha ulit ng sapat na puwersa or buwelo. Ayan, mga ka-crypto, ngayon ay dito na po tayo sa ating balita dito. Kay Times Tabloid, sabi dito, it's official. DTCC just sealed a big deal with Stellar or XLM Network. Isa po itong napakalaking balita na yumanig sa buong digital asset industry at sa traditional na mundo ng finance. Kung mayroon mang isang balita na pwedeng magpabago sa kapalaran ng isang crypto network, ito na po yun. It's official. Ang Depository Trust and Clearing Corporation o DTCC kasama ang Stellar Development Foundation ay nag-announce po ng isang dambuhalang plano para dalhin ang mga DTC custodied assets direkta po sa loob ng Stellar Blockchain Network. Ang balitang ito ay mabilis na kumuha ng atensyon sa mga major financial at crypto markets sa buong mundo. At ang tanong ay bakit? Dahil ang DTCC ay hindi lang basta kumpanya. Sila ang pinakapuso at sentro ng US financial system at ang scale ng assets na hawak po nila ay halos hindi kapanipaniwala. Agad na nag-react po ang kilalang crypto exchange na Rudra sa platform na X. Ayan po, yung nakikita natin dito. Kung saan ay sinabi nila na ito ay isang napakalaking opisyal na hakbang para ilagay ang mga US securities on-chain gamit po ang network ng Stellar. Ngayon, secured na nga ba ng Stellar ang kanilang pwesto bilang hari ng institutional blockchain sector? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng balitang ito, ano ang epekto nito sa market at bakit Stellar ang napili sa kabila ng napakaraming blockchains sa labas. Yan. Simulan po natin sa napakalaking scale ng DTCC. Para maintindihan natin kung gaano kalaki ang deal na ito, kailangan muna nating tingnan kung ano ba talaga ang DTCC. Sa pamamagitan ng kanilang mga subsidiaries, partikular na ang Depository Trust Company or DTC, ang organisasyong ito ay nagbibigay ng custody at servicing para sa mga securities na nagkakahalaga po ng mahigit $100 trillion. Yan, highlight lamang natin. $100 trillion. Uulitin ko, mahigit $100 trillion. Sila rin ang sumusuporta sa pagproseso ng dambuhalang transaction volumes kada taon sa buong US market. Kaya sa aking opinion, isipin po ninyo mga crypto ang halagang yan. Ang $100 trillion ay hindi lang basta malaking pera. Ito na ang halos kabuuan ng yaman ng traditional na market sa Amerika. Kaya naman ang partnership na ito ay higit pa sa isang standard o normal na blockchain collaboration na madalas po nating nakikita sa balita. Ang project na ito ay direktang nagpapasok ng blockchain infrastructure sa isa sa pinakaimportanteng bahagi ng global finance. Sinasabi po sa mga reports na kasalukuyan ng pinag-aaralan ng DTCC at Stellar ang ilang major traditional asset classes para i-tokenize. Kasama rito ang US Treasury Securities, mga exchange-traded funds or ETFs, at maging ang mga equities na nakatali sa Russell 1000 Index. Kaya ang aking personal na pananaw dito ay napakasimple. Ito na ang pinaka-ultimate validation para sa tinatawag po nating real-world asset or RWA tokenization. Sa nakalipas na mga taon, maraming financial institutions ang nag-explore ng blockchain technology para mapabilis ang kanilang settlement efficiency at mapaganda ang collateral movement. Pero sa pagpasok po ng DTCC, nabigyan ang buong crypto sector ng isang napakataas na antas ng institutional credibility. Ang Stellar ay hindi na lang basta isang cryptocurrency para sa murang remittances. Ito ay opisyal na naging isang high-grade institutional financial ledger. Kung ang mga malalaking assets na ito ay magsisimulang lumipat sa Stellar sa unang bahagi ng taong 2027 or next year, ang demand para sa network utility ay tataas ng husto. Ito ang simula ng totoong utility era ng Web 3. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Regulatory Foundation at ang SEC
framework. Ayan, isang napakahalagang aspeto ng initiative na ito ay ang legal at saka regulatory structure na sumusuporta sa likod nito. Hindi ito katulad ng ibang crypto projects na bigla na lang nagpapakita pero walang clearance mula sa gobyerno. Ang framework deal na ito ay sumusunod po sa isang opisyal na no action letter na inilabas po. Yan, inilabas noong December 2025 ng US Securities and Exchange Commission's Division of Trading and Markets. Ang guidance na ito ay nagbigay po ng direktang otoridad sa DTC na mag-operate ng isang asset tokenization service habang pinapanatili ang proteksyon para sa mga investors. Sa aking opinyon, napakahalaga ng bahaging ito ng balita dahil ito ang nagpapatunay na ang project na ito ay binuo sa loob ng isang matatag at compliant na kapaligiran or environment. Sa ilalim ng structure na ito, ang opisyal na ownership records ay mananatiling nakatali at naka-anchor sa mismong DTC. Ang gaganap namang papel ng Stellar Blockchain ay ang maging digital execution at settlement layer na gagamitin para sa lahat ng tokenized asset activity. Ibig sabihin, ang mga tokenized securities na ito ay may hawak na parehong legal rights at proteksyon katulad ng mga conventionally held assets. Kaya sa aking pananaw, ang pagkakaroon po ng regulatory clarity mula sa SEC ang nagpapakita ng malaking kaibahan ng proyektong ito kumpara sa mga naunang blockchain partnerships sa nakaraan. Dati marami pong partnerships ang nabigo dahil walang direktang operational framework na galing sa mga major financial regulators. Ngayon, nakikita natin na ang mga giant financial institutions ay unti-unti nang lumalapit sa blockchain sa pamamagitan ng mga regulated at compliance-focused models. Hindi na sila natatakot sa regulatory crackdown dahil sila mismo ang gumagawa ng daan kasama ang mga regulators. Kaya para sa akin, ito ay nagpapakita ng Stellar Network ay may kakayahang sumunod sa pinakamahigpit na batas sa buong mundo. At ito ay isang napakalaking green flag para sa mga long-term investors. Dito naman po tayo sa tanong kung bakit Stellar ang pinili para sa project na ito. Dahil sa announcement na ito, lalong tumindi ang focus ng buong mundo sa technical infrastructure ng Stellar. Maraming nagtatanong kung bakit hindi Ethereum, bakit hindi Solana, o bakit hindi ibang sikat na blockchain ang napili ng DTCC. Ang sagot ay nasa disenyo mismo ng Stellar. Hindi katulad ng maraming blockchain networks na labis na nakadepende sa mga komplikadong smart contracts para sa pag-create ng tokens. Ang Stellar ay sumusuporta po sa native asset issuance direkta sa protocol level nito. Sa aking opinion ay napakagandang punto po nito na dapat nating maintindihan. Ang native asset issuance sa protocol level ay nangangahulugan na mas ligtas, mas mabilis at mas madaling i-manage ang mga tokens dahil hindi mo na kailangan ng third-party smart contracts na madalas ay may mga bugs o prone sa mga cyber attacks at saka exploits. Ang mga taga-suporta ng Stellar ay matagal nang nagpaliwanag na ang ganitong klaseng architecture ay mas tugma at mas swak sa institutional custody at compliance requirements ng mga bangko at saka malalaking institutions. Dagdag pa rito, ang Stellar ay mayroong mga built-in compliance. Yan, mga built-in compliance tools na nagpapahintulot sa mga administrators na maglagay ng restrictions sa transfers, mag-authorize ng wallets, mag-freeze ng assets kung kinakailangan dahil sa legal orders, at mag-manage ng regulated financial activity sa real time. Ang mga ganitong features ay napaka-importante para sa mga institution na nag-ooperate sa loob ng napakahigpit na regulatory environments. Kaya masasabi ko po rito ay ang pinatunayan po ng Stellar na ang kanilang pagiging focus sa compliance at enterprise-grade tools sa nakalipas na mga taon ay nagbunga na.
Habang ang ibang blockchain ay nagpapakitang gilas sa mga meme coins at NFT hypes, ang Stellar ay tahimik na nagtayo ng isang sistema na perpekto sa mga institution na nagkakahalaga ng daang-daang trilyong dolyar. Dito naman po tayo sa multi-chain strategy at ang kinabukasan ng XLM. Ayan, nilinaw din po ng DTCC ang initiative na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na multi-chain strategy at hindi isang exclusive blockchain arrangement. Ayan, ibig sabihin maaari pa rin silang gumamit ng ibang networks sa hinaharap. Gayunpaman ang pagkakakuha ng Stellar ng isang napakahalagang papel bilang isang public blockchain sa loob ng project na ito ay tinuturing na isang dambuhalang milestone para sa network at para sa buong digital asset ecosystem ngayong taong 2026. Kaya sa aking opinyon, yan, bagamat sinabi po ng DTCC na ito po ay isang multi-chain strategy, hindi natin pwedeng isantabi ang katotohanan na ang Stellar ay isa sa mga naunang pumasok sa kanilang radar para sa ganitong kalaking scale ng operasyon. Ang katotohanan kasama po ang Stellar sa paghawak ng mga tokenized US Treasuries at Russell 1000 equities ay nagpapadala ng isang shockwave sa buong crypto market. Kaya masasabi ko rito, sa aspetong ito ay nakatutok sa epekto nito sa utility ng XLM token. Kahit na ang mga transaction ay para sa mga tokenized traditional assets, ang bawat galaw, bawat settlement at bawat verification sa Stellar Ledger ay nangangailangan pa rin ng network fees na binabayaran o pinoproseso sa background ng system. Isipin po ninyo ang buong network bilang isang napakalaking express highway. Dati ang mga dumadaan lang ay maliliit na sasakyan para sa mga cross-border payments. Pero sa pagpasok po ng DTCC sa unang bahagi ng taong 2027 o next year, parang nagbukas po sila ng daan para sa mga dambuhalang cargo trucks na may dalang trilyong-trilyong dolyar na halaga ng kargamento. Bawat dadaan sa highway na ito ay magpapasok po ng value sa network. Kaya naman para sa akin, ang balitang ito ay nagpapakita na ang Stellar ay hindi na lang isang speculative asset, kundi isa pong critical na haligi ng modern global finance. Ang target date na first half of 2027 ay nagbibigay po sa atin ng sapat na panahon para makita ang unti-unting integration at paghahanda ng market. Ngayon, kung titignan po natin ang takbo ng market ngayon, makikita po natin ang isang malaking pagbabago sa pananaw ng mga traditional na bangko at saka institutions. Noong mga nakaraang taon, marami po sa kanila ang nagsasabi na ang crypto ay walang halaga at isang malaking bubble lamang. Ngunit ngayon sa pagpasok po ng taong 2026, ang narrative ay tuluyan na pong nagbago. Ang tokenization ng real-world assets ay naging isa sa pinakamalaking driving force ng teknolohiya. Kaya sa aking opinyon, ang pagbabagong ito ay hindi po isang aksidente. Ito ay dahil sa matinding pangangailangan para sa mas mabilis at murang sistema ng pagsettle ng mga transaction. Sa traditional system, ang paglipat ng mga stock o kaya ay mga US Treasury bonds ay pwedeng umabot ng ilang araw dahil sa dami ng mga middlemen at clearing houses na kailangang dumaan. Pero sa pamamagitan ng Stellar blockchain layer, ang mga transaction ito ay pwede pong matapos sa loob lamang ng ilang segundo, 24/7 nang walang holiday at wala pong downtime. Kaya ang aking masasabi po sa puntong ito ay nakatuon po sa operational efficiency na makukuha po ng DTCC. Sa pamamagitan ng paggamit po ng digital execution layer ng Stellar, makakatipid po sila ng bilyong dolyar sa mga operational cost at mababawasan ang tinatawag na settlement risk. Ito ang dahilan kung bakit napaka-attractive ng blockchain para sa kanila kapag ito ay ginawa sa isang regulated na paraan.
Ang Stellar ay nagbibigay po ng perpektong balanse sa pagitan ng bilis ng isang public blockchain at ang kontrol ng seguridad na kailangan ng isang centralized institution. Ang disenyong ito ang kanilang pinakamalaking alas sa kompetisyon. Ngayon ay pag-usapan naman natin ng mas malalim ang mga asset classes na binanggit po dito sa balita. Ayan, una po rito ay ang US Treasury Securities. Ang market po ng US Treasuries ay ang pinakapundasyon ng global economy dahil ito ang itinuturing na isa sa pinakaligtas na investment sa mundo. Pangalawa ay ang mga Exchange Traded Funds or ETFs na patuloy po na lumalaki ang popularidad sa mga retail at institutional investors. At ang pangatlo ay ang mga equities na nakatali po sa Russell 1000 Index na kumakatawan naman sa mga pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Ngayon, ang pagpili sa mga asset classes na ito ay nagpapakita na hindi lang basta nag-i-eksperimento ang DTCC. Seryoso silang dalhin ang pinaka-importanting bahagi ng market sa loob ng digital ecosystem. Kung ang mga US Treasuries ay magiging available na on-chain sa Stellar, magbubukas ito ng mga bagong oportunidad para sa tinatawag na cross-border collateral management. Ang mga institution sa ibang bansa ay mas madali nang makakagamit ng mga tokenized assets na ito para sa kanilang mga financial obligations nang walang delay. Sa aking pagsusuri, ang hakbang na ito ay magdudulot ng isang malaking pagtaas sa liquidity ng mga digital assets. Kapag ang traditional na finance at ang blockchain ay tuluyan ng mag-merge, ang konsepto ng pag-i-invest ay magbabago. Hindi mo na kailangang maghintay ng pagbubukas ng stock market para mag-trade ng iyong mga equities. Magagawa mo na ito anumang oras gamit ang network ng Stellar. Kaya ang opinion ko rito ay dapat po nating subaybayan ang development ng mga technical trials na gagawin ng DTCC at Stellar sa mga susunod na buwan dahil bawat matagumpay na pagsubok at ay magpapatatag po sa pundasyon ng proyektong ito patungo sa 2027 launching. Ngayon sa mundo ng finance, ang tiwala o credibility ang pinakamahalagang salapi. Kung walang nagtitiwala sa isang system, hindi ito gagamitin kahit gaano pa ito kabilis o kaganda. Ang industriya ng cryptocurrency ay matagal nang nakikipaglaban sa issue ng reputasyon dahil sa mga hacks, scams at mga hindi regulated na activities na nangyayari sa mga nakalipas na taon. Ito ang dahilan kung bakit ang deal na ito ay isang malaking game changer. Ang DTCC ay ang ehemplo ng kaligtasan at katatagan sa traditional finance. Ang pagpili nila sa Stellar ay nagbibigay ng isang napakalakas na mensahe sa buong mundo. Ang blockchain technology ay handa na para sa pinakamalaking entablado ng finance. Ang tiwalang ibinibigay ng DTCC ay magsisilbing gabay para sa iba pang mga malalaking bangko at korporasyon na nag-aalinlangan pa rin pumasok sa digital asset space. Ang aking pananaw ay magkakaroon ito ng isang domino effect. Sa sandaling makita ng ibang bansa at mga central banks na ang US clearing infrastructure ay matagumpay na gumagamit ng Stellar para sa kanilang tokenization services, mapipilitan din silang gumawa ng sarili nilang mga blockchain strategies para hindi maiwan sa kompetisyon. Ang Stellar Network ay may napakalaking bentahe po rito dahil sila ay mayroon ng karanasan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang central banks para sa mga CBDC o Central Bank Currency Projects. Ang bagong deal na ito ay lalong magpapatibay sa kanilang position bilang ang go-to network para sa mga regulated institutions. At ayan sa kabuuan mga ka-crypto. Yan ang opisyal na kasunduan sa pagitan ng DTCC at ng Stellar Development Foundation ay isa pong makasaysayang sandali na magbabago sa takbo ng digital asset regulation at adoption. Ang scale ng DTCC na may hawak na mahigit $100 trillion sa mga securities ay nagbibigay po ng isang hindi mapapantayang bigat sa proyektong ito. Ang suporta ng SEC sa pamamagitan ng No Action Letter
ay nagtatag ng isang malakas at ligtas na legal foundation na nag-aalis ng mga regulatory risk. Sa aspeto po ng teknolohiya, ang native asset issuance ng Stellar at ang kanilang mga built-in compliance tools ang naging susi upang makuha ang tiwala ng mga pinakamalalaking players sa traditional finance. Bagamat ito ay bahagi po ng isang multi-chain strategy ng DTCC, ang pagiging bahagi ng Stellar sa unang bahagi ng pagpapatupad po nito para sa mga US Treasuries at Russell 1000 equities ay isang malaking tagumpay. Habang papalapit po tayo sa unang bahagi ng taong 2027 para sa opisyal na launching ng mga tokenized DTC assets sa network, ang buong crypto space ay tiyak na nakatutok sa bawat galaw at development ng Stellar. Kaya manatili po tayo may sapat na kaalaman, subaybayan ang mga totoong utility sa market at palaging tandaan na ang mundo ng cryptocurrency, ang tunay na compliance at institutional adoption ang susi sa pangmatagalang tagumpay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang ating sunod na recommended video dito.